Ngayong araw ay isa na namang nakakagulat na kaso ang ating tatalakayin. Isang kwento na yumanig sa bansang Greece at nagdulot ng matinding galit, takot at pagdududa sa publiko. Nito lang ay isang ina ang inaresto dahil siya ay pinaghihinalaang may koneksyon sa pagkamatay ng kanyang tatlong anak. Sa unang tingin, isa lamang itong serye ng malulungkot na pangyayari sa loob ng isang pamilya. Ngunit habang unti-unting nabubuksan ang bawat detalye, mas lalong lumalalim ang misteryo ng mga ito. Ang sunod-sunod na pagkawala ng mga bata ay hindi lamang simpleng trahedya, kundi isang kwentong puno ng sakit, lihim at mga hinalang hindi madaling baliwalain. Bawat pangyayari ay tila may kulang, bawat sagot ay may kasunod na mas mabigat na tanong, at habang mas lumalapit sa katotohanan, mas nagiging malinaw na may mas madilim na realidad na nakatago sa likod ng imahe ng isang tila normal na pamilya. Isa lang ba itong simpleng trahedya o may mas nakakatakot na katotohanan na pilit itinatago? Ngayong oras, samahan niyo akong himay-himayin muli ang buong detalye ng kasong ito at bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mo kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Ang pangunahing tauhan sa kasong ito ay si Rula Pispirigu. Siya ay pinanganak noong taong 1989 sa Patras, isang sinaunang lungsod sa kanlurang bahagi ng Greece. Kahit pribado ang karamihan sa kanyang personal na buhay, makukumpirma na lumaki si Rula sa isang masaya at buong pamilya kasama ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Malalim ang koneksyon niya sa kanyang bayan at pagdating sa tamang edad, pinili niyang tahakin ang kursong nursing. Ngunit nananatiling palaisipan kung natapos nga ba niya ang kanyang pag-aaral. May ilang nagsasabing siya ay nakapagtapos, ngunit mas marami ang naniniwalang hindi niya ito tuluyang natapos. Bukod sa kanyang interes sa medisina, mayroon din siyang matinding hilig sa sports, lalo na sa soccer. Hindi lang siya simpleng tagahanga. Aktibo rin siyang nakikilahok bilang referee sa mga amateur na paligsahan. At sa gitna ng mga laban na iyon, tila itinakda ng tadhana ang kanyang pagkikita kay Manos Daskalakis. Siya ay isang talentadong goalkeeper na kilala sa lokal na liga. Mabilis na nabuo ang kanilang pag-iibigan at matapos ang matamis na panahon ng panliligaw noong Enero 30 ng taong 2013, isinilang ang kanilang unang anak, ang kanilang munting anghel na pinangalanan nilang Georgina. Habang papalapit sa unang kaarawan ni Georgina, napagtanto ni Rula at Manos na ito na ang tamang panahon para pagtibayin ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng kasal at bumuo ng isang masayang tahanan para sa kanilang anak. Noong Oktubre 4 ng taong 2014, ginanap ang kanilang engrandeng kasal at ang espesyal na okasyong ito ay itinampok pa sa isang buong pahina ng lokal na pahayagan. Hindi ito nakapagtataka dahil sa panahong iyon, kilala na si Manos bilang pangunahing goalkeeper ng isang sikat na lokal na soccer club. Ang seremonya ng kasal ay hindi lang basta pagsasama ng dalawang puso. Mayroon din itong espesyal na kahulugan dahil sabay nilang isinagawa ang binyag ng kanilang anak na si Georgina. Ang bata noon ay malapit ng mag-1 taon. Ipinakita nito kung gaano kalalim ang pagmamahal at pananagutan ng mag-asawa sa kanilang nag-iisang anak. Lalong naging buo ang kanilang pamilya dahil noong Agosto 5 taong 2015, isinilang muli ang kanilang pangalawang anak at pinangalanan nilang Milena. Ang pagdating ng sanggol ay nagmarka ng panibagong yugto sa kanilang buhay at tila kumpleto na ang kanilang tahanan. Ngunit sa kabila ng masayang imahe ng isang pamilyang apat, may mga bitak na unti-unting nabubuo sa likod ng saradong pintuan.
Ayon sa mga malalapit sa kanila, nagsimula na raw magkaroon ng problema ang kanilang relasyon sa mga unang taon pa lamang, ngunit lalo itong lumala noong tag-init ng taong 2018. Dito nabunyag ang relasyon ni Manos sa ibang babae, parang kidlat na tumama sa kanilang tahimik na buhay. Ang pangyayaring ito ay nagdulot hindi lamang ng distansya sa pagitan nila, kundi pati ng malalim na sugat sa kanilang damdamin na halos magtulak sa kanilang pagsasama sa tuluyang pagkasira. Ngunit muli na namang sinubok ng tadhana ang kanilang pamilya. Noong Marso taong 2019, dumating ang isang nakakapangwasak na balita. Si Milena na 3.5 taong gulang pa lamang noon ay na-diagnose ng acute leukemia. Sa harap ng trahedyang ito, ang pagmamahal nila sa kanilang anak ang muling naglapit sa kanila sa isa't isa. Nagdesisyon sina Rula at Manos na pansamantalang isantabi ang kanilang mga alitan upang harapin ang pinakamabigat na pagsubok, ang paglaban para sa buhay ng kanilang anak. Kinailangang sumailalim ni Milena sa matinding chemotherapy na tumagal ng 8 araw. Sa loob ng mga araw na iyon na puno ng takot at pag-aalala, nanatili sina Rula at Manos sa Athens at palaging nasa tabi ng kanilang anak. Samantala, ang kanilang panganay na si Georgina ay ipinadala muna sa bahay ng kanyang lola sa ama. Sa simula, nagbigay ng pag-asa ang mga ulat ng doktor dahil maganda ang naging reaksyon ni Milena sa gamutan. Ang sunod-sunod na pagsusuri ay nagpapakita ng positibong resulta na tila unti-unti niyang nalalabanan ang sakit. Ngunit sa isang iglap noong hapon ng Abril 13, isang araw pa lamang matapos simulan ang kanyang paggaling, tahimik na iniwan ni Milena ang mundong ito. Ayon sa ulat ng forensic autopsy, ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay liver failure na sinamahan ng cardiac arrest. Ang pagkawala ni Milena ay parang lindol na yumanig sa buong pagkatao ni Rula. Ayon sa mga malalapit sa kanila, kahit pareho niyang minahal ng walang hanggan ang kanyang 2 anak, mas espesyal ang koneksyon niya kay Milena. Marahil dahil sa tila himalang pagkakataon na pareho silang ipinanganak sa iisang araw at oras. Dahil sa sobrang sakit ng pagkawala, napilitan si Rula na humingi ng tulong sa mga psychologists para makapagpatuloy sa buhay. Ang walang katapusan niyang pagmamahal sa anak ay ipinakita niya sa pamamagitan ng isang emosyonal na tattoo, at ito ay larawan ng kanyang munting anghel kasama ang nakaukit na mga salitang 13 ng Abril taong 2019, ang araw na tila nadurog ang puso ng isang ina. Para bang kayang pagalingin ng pagmamahal ang lahat ng sugat. Ilang buwan matapos ang trahedya, sinubukan pa rin ni Rula at Manos na ipagdiwang ang kanilang 7th anibersaryo ng kasal sa pamamagitan ng matatamis na mensahe sa social media na para bang pilit nilang hinahawakan ang natitirang saya sa kanilang buhay. Ngunit mas mabigat ang realidad. Ang sakit ng pagkawala ng anak ay hindi lamang hindi gumaling kundi lalo pang nagpalayo sa kanilang dalawa. Noong Setyembre taong 2019, inihayag ni Manos na nais na niyang tapusin ang kanilang pagsasama dahil naniniwala siyang hindi na nila kayang ipagpatuloy ang kanilang relasyon. Nadurog ang puso ni Rula sa harap ng desisyong hindi niya matanggap. Sa gitna naman ng madidilim na araw na iyon, ang inosenteng tinig ni Georgina ay naging parang munting liwanag sa gitna ng dilim nang ibahagi ng bata ang kanyang hiling na magkaroon ng nakababatang kapatid na lalaki. Ngunit ang puso ni Rula ay sugatan pa rin sa pagkawala ni Milena, kaya hindi niya kayang isipin ang pagdadala ng panibagong buhay sa mundo. Si Manos naman, na pabago-bago ang damdamin sa pagitan ng pagmamahal at paghihiwalay, ay hindi rin itinuring na prioridad ang pagkakaroon ng panibagong anak sa panahong iyon. Lumipas ang panahon at ang mga salita ng school psychologist tungkol sa mas tumitinding kagustuhan ni Georgina ay tila nakaantig sa puso ni Manos. Marahil, naisip niya na ang isang bagong kapatid ay maaaring magdala ng saya sa kanyang anak,
at maging tulay para sa paghilom ng kanyang pamilya. Kaya kahit malamig pa rin ang kanilang relasyon, sa isang biyahe papuntang Athens, nabuntis si Rula. Noong Setyembre taong 2020, isinilang si Iris. Ngunit kahit ang pagdating niya ay hindi pa rin nakapuno sa lumalaking puwang sa kanilang mga puso. Ang kanilang buhay pamilya ay patuloy na nalunod sa lamig at distansya. Ang pagiging malamig ni Manos ay tila nagtulak kay Rula na maghanap ng init sa iba. Sa isang sandali ng kahinaan, nasangkot siya sa isang maikling relasyon sa isang kaibigan ng pamilya. Samantala, si Manos ay hindi rin nakaiwas sa tukso. Siya ay pumasok sa mga relasyon sa labas ng kanilang kasal. Ngunit nang mabunyag ang pagkakamali ni Rula, ito na ang naging huling dahilan para tuluyan ng magdesisyon si Manos. Tapusin ang kanilang 7 taon na pagsasama. Lahat ng palatandaan ay nagsasabing narating na ng kanilang relasyon ang wakas. Ang mga nabasag na piraso ay hindi na kayang buuing muli. Ayon sa maraming mapagkakatiwalaang ulat, nagpasya na si Manos na umalis sa kanilang tahanan at nagsimulang humingi ng tulong na legal para opisyal na tapusin ang kanilang kasal. Nagsimula na rin ang mga usapan tungkol sa proseso ng kanilang diborsyo. Ngunit sa mismong sandaling iyon, kung kailan tila desidido na ang lahat, muling tumama ang tadhana sa kanilang pamilya sa paraang hindi inaasahan. Noong Marso 21 ng taong 2021, si Iris, ang kanilang 6 na buwang gulang na sanggol, ay tahimik na pumanaw sa kanyang higaan. Sa unang ulat medikal, ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay pulmonary edema. Ngunit sa mas masuring pagsusuri, natuklasan ang kakaibang problema sa aktibidad ng sinoatrial node. Ang pagkawala ng kanilang bunsong anak ay isang matinding dagok na pansamantalang nagbalik kay Manos sa bahay na minsang puno ng masasayang alaala. Nanatili siya roon ng ilang araw marahil upang damayan si Rula sa sakit, ngunit muli rin siyang umalis, iniwan ang kanyang asawa na harapin ang trahedya ng mag-isa. Ang mga araw mula Abril 5 hanggang 7 ay naging saksi sa desperadong kilos ng isang babaeng nalulunod sa kalungkutan. Ipinadala ni Rula si Georgina sa bahay ng kaibigan at pagkatapos ay bigla siyang nawala. Ayon sa mga ulat, nagtago siya sa isang hotel at nagbanta na tapusin ang kanyang sariling buhay. Ito ay isang huling desperadong hakbang para makuha ang atensyon ng lalaking mahal na mahal pa rin niya. Ngunit si Manos, na tila manhid na sa sobrang sakit na pinagdadaanan, ay nanatiling buo ang desisyon na ipagpatuloy ang kanyang landas. Bumalik siya sa opisina ng abogado sa ikalawang pagkakataon at determinadong tapusin ang lahat ng proseso upang opisyal nang wakasan ang kanyang kasal kay Rula. Dumating ang Abril 8, isang araw na tila itinakda ng tadhana. Kung kailan naghahanda sina Rula at Manos na tuluyan ng maghiwalay sa opisina ng abogado, naging araw na muli na namang sinubok ang kanilang pamilya. Habang naghahanda silang pirmahan ang mga huling dokumento para sa kanilang paghihiwalay, isang panibagong bangungot ang tumama kay Georgina, ang nag-iisang anak na natitira sa kanila. Nagsimula ang umagang iyon sa nakakabahalang senyales nang bigla siyang dapuan ng matinding seizure sa kanyang buong katawan. Dahil sa sakit, sumakit ang kanyang tiyan at likod, kaya napilitan ng kanyang mga magulang na dalhin siya agad sa ospital. Ang mga bihasang doktor ay nagsagawa ng masusing pagsusuri, ngunit nakakagulat dahil wala silang makitang malinaw na dahilan na pinagdaraanan ng bata. Lalong naging komplikado ang sitwasyon nang biglang magsuka si Georgina, kaya napilitan ang mga doktor na ilipat siya sa espesyal na pediatric department para mas mabantayan at maalagaan. Ang mga sumunod na araw ay lumipas na puno ng matinding tensyon habang sumasailalim si Georgina sa sunod-sunod na komplikadong pagsusuri. Mula sa blood test hanggang x-ray, mula ultrasound hanggang sa iba pang specialized test. Ngunit ang nakapagtataka sa buong medical team, lahat ng resulta ay normal na parang walang anumang problema ang katawan ng bata.
Ngunit noong Abril 11, sa isang sandaling walang sino man ang inaasahan, biglang tumigil ang tibok ng puso ni Georgina. Umalingaw-ngaw ang mga alarm sa buong ospital habang nagmamadaling pumasok ang emergency team para iligtas ang kanyang buhay. Halos 1 oras ng matinding laban, sunod-sunod na CPR, walang tigil na chest compressions at tahimik na panalangin ng lahat. Sa wakas, parang himala, muling tumibok ang maliit na puso ni Georgina. Ngunit ang matagal na pagkawala ng oxygen sa kanyang utak ay nagdulot ng seryosong epekto. Matapos siyang lagyan ng tubo sa paghinga at ilipat sa intensive care, natukoy na nagkaroon siya ng brain damage na nagresulta sa paralysis ng kanyang buong katawan at malubhang epekto sa kanyang kalusugan. Noong Mayo ng parehong taon, inilipat si Georgina sa intensive care unit ng isang cardiac surgery center upang masuri ng mga espesyalista ang kanyang kondisyon. Kasabay nito, dahil sa kasaysayan ng pamilya na may magkakatulad na pagkamatay, nagpasya ang mga doktor na magsagawa ng genetic testing sa kanyang mga magulang upang malaman kung may namamanang sakit sa puso. Ayon sa ilang ulat, lumalabas sa resulta na walang problema at wala ring natagpo ang sakit sa puso kay Georgina. Ngunit habang ginagamot siya sa nasabing center, nagsimula siyang magkaroon ng mas mataas na lagnat at mas madalas na pag-seizure. Matapos siyang muling inatake at tumigil ang tibok ng puso sa ikalawang pagkakataon, nagdesisyon ang mga doktor na lagyan siya ng pacemaker. Pagkatapos ng procedure, ibinalik siya sa pediatric ward upang ipagpatuloy ang gamutan. Ayon naman sa ulat, pinalabas si Georgina noong Hulyo 19 ng taong 2021 at umuwi kasama ang kanyang ina at umaasang gaganda ang kanyang kalagayan. Nagsimula rin siyang sumailalim sa rehabilitation at dumalo sa isang creative activity center. Ngunit nananatiling mahina ang kanyang kalusugan. Bukod sa hindi na siya makagalaw, nagkaroon din siya ng epilepsy at kinakailangang pakainin sa pamamagitan ng feeding tube, dahilan para bumaba ang kanyang timbang ng halos 1 kapat. 5 buwan lamang matapos siyang makalabas ng ospital, noong Enero 19 ng taong 2022, muli siyang na-admit dahil sa panibagong seizures. Sa pagkakataong ito, mas malala ang sitwasyon dahil bukod sa seizures, matindi rin ang kanyang pagsusuka. At dahil halos araw-araw na ang kanyang seizures, noong Enero 26, nagpasya ang mga doktor na ilipat siya sa isang children's hospital sa Athens. Doon siya nanatili ng ilang araw kasama si Rula na hindi siya iniwan kahit 1 segundo. 3 araw ang lumipas noong Enero 29, nakaranas si Georgina ng matinding respiratory arrest at muling dinala sa intensive care kung saan siya ay nilagyan ng breathing tube. Sa kasamaang palad, pumanaw ang 9 na taong gulang na bata sa mismong hapon na iyon. Ayon sa mga pahayag ng ilang staff ng ospital, kakaiba ang naging reaksyon ni Rula nang malaman ang pagkamatay ng kanyang panganay. Umalis siya sa ICU at pumunta sa opisina ng doktor kung saan ipinaliwanag sa kanya ang buong kalagayan ni Georgina. Napansin ng lahat ang kanyang hindi pangkaraniwang pagiging kalmado at tinanggap niya ang balita ng hindi man lang lumuluha. Mas lalo pang ikinagulat ng mga doktor at staff na sa halip na tawagan ang kanyang asawa at pamilya para ipaalam ang nangyari, hiniling ni Rula na tawagan ang forensic doctor sa Patras upang magsagawa ng autopsy sa katawan ni Georgina. Siya pa mismo ang tumawag at nakiusap sa mga doktor na makausap ang forensic doctor, ngunit tumanggi ang mga ito at ipinaliwanag na sa ganitong sitwasyon, otomatikong ipinapaalam ito sa pulisya. Hindi malinaw kung nakausap nga ba ni Rula ang forensic doctor, ngunit ang tiyak, ilang araw matapos ang pagkamatay ni Georgina, nag-utos ang prosecutor's office sa Patras na magsagawa ng paunang investigasyon tungkol sa pagkamatay ng 3 magkakapatid sa loob ng 3 taon at upang malaman kung ang mga ito ba ay dulot ng natural na kondisyon o hindi. Noong Marso 24 ng taong 2022,
lumabas sa toxicology test ang presensya ng ketamine sa dugo ni Georgina na may konsentrasyon na 6.5 mg bawat litro. Matapos makumpirma na hindi ginamit ng mga doktor ang naturang gamot sa proseso ng kanyang intubation, noong Marso 30, inaresto si Rula at sinampahan ng kasong planadong pagpatay. Hindi nagtagal, agad na umani ng matinding atensyon mula sa publiko sa Greece ang kasong ito. Nang dumating ang mga pulis para isagawa ang pag-aresto, hinarap nila ang dose-dose ng galit na tao na nagtipon sa harap ng bahay ng pamilya Daskalakis kung saan naroon din ang grupo ng mga mamamahayag na naghihintay ng pahayag mula kay Rula. Sa isang punto, pinilit ng mga tao ang pinto at pumasok sa loob ng bahay kung saan naroon si Rula, ang kanyang mga magulang at iba pang miyembro ng pamilya. Lalong naging magulo ang sitwasyon nang dumating si Dimitra. Siya ay kapatid ni Rula. Ang kanyang pagdating ay tila nagpasiklab palalo sa galit ng mga tao na naging mas agresibo. Sigawan, mura, at panawagan para sa hustisya ang umaalingaw-ngaw at may ilan pang humihiling ng agarang parusa kay Rula dahil sa mga krimeng pinapaniwala ang ginawa nito. Napilitan ng pulisya na gumamit ng puwersa para pigilan ang nagwawalang mga tao at bumuo sila ng harang para protektahan ang bahay. Kinailangan din nilang ilabas si Rula sa bahay sa ilalim ng mahigpit na proteksyon ng pulisya. Nakasuot siya ng jacket na may hood at pinasuot pa ng bulletproof vest para masigurong ligtas bago dalhin sa korte kung saan haharap siya sa mga hukom at magbibigay ng opisyal na pahayag. At kahit naalis na si Rula sa lugar, hindi pa rin humupa ang galit ng mga tao. Patuloy pa rin silang nagtipon at nagproprotesta at ipinakita ang kanilang galit sa pamamagitan ng pagsusulat sa mga pader ng bahay, humihingi ng pinakamabigat na parusa para sa mga pumatay sa mga bata. Samantala, maraming riot police ang ipinakalat sa paligid ng korte kung saan may isa pang grupo ng mga tao na patuloy na sumisigaw ng insulto laban sa babaeng itinuturing nilang walang awa. Umabot sa sukdulan ang galit ng publiko kaya napilitan ng magsalita ang gobyerno ng Greece. Sa pamamagitan ng opisyal na tagapagsalita, hinikayat ang mga tao na manatiling kalmado at magtiwala sa sistema ng hustisya na tiniyak na maipapatupad ang patas at tamang proseso. At para maintindihan kung bakit ganoon na lang katindi ang reaksyon ng lipunan, kailangang malaman na sa kulturang Greek, ang ina ay itinuturing na sagradong simbolo. Ang mga ina ay inaasahang magsasakripisyo ng lahat para sa kanilang mga anak, nagproprotekta at nag-aaruga ng walang kondisyon. Kaya naman, ang pagkitil sa buhay ng mga anak, lalo na kung ang ina mismo ang sangkot, ay itinuturing na hindi mapapatawad na kasalanan at kinokondena ng matindi ng lipunan. Hindi rin nag-atubili ang media na ihambing si Rula sa isang kilalang trahedya. Tinawag siyang modernong Medea o Medea ng Patras hanggang sa kwento ng isang babaeng pumatay sa sariling mga anak bilang paghihiganti sa kanyang asawang nagtaksil. Ang pangalang ito ay naging parang sumpa na habang buhay nakakabit sa kanyang pagkatao. Ngunit sa harap ng hukuman, matibay na ipinaglaban ni Rula ang kanyang pagiging inosente. Iginiit niya na ang pagkamatay ni Georgina, ang kanyang pinakamamahal na anak, ay resulta ng isang seryosong pagkakamali sa medikal na proseso. Sa emosyonal na boses, itinuro niya ang mga doktor na dating nag-alaga sa kanyang anak bilang tunay na may kasalanan at sinabing aksidenteng naibigay ang mga nakamamatay na dose ng ketamine habang isinasagawa daw nila ang emergency resuscitation noong hapon ng Enero 29 ng taong 2022. Ngunit sa kabila ng kanyang emosyonal na depensa, ibang larawan ang ipinakita ng prosekusyon. Isang madilim na kwento kung saan ang pagmamahal ng isang ina ay nabaluktot ng matinding emosyon at desperasyon. Ayon sa paratang,
unang tinangka ni Rula ang buhay ng kanyang anak noong Abril taong 2021 nang lihim niyang lagyan ng gamot na nakakaapekto sa central nervous system nito na pinaniniwala ang ketamine at ito ay yung katawan ni Georgina. Ang gamot na ito ay may mapanganib na epekto. Maaaring magdulot ito ng biglaang paghinto ng puso, pagpapahina ng kalamnan at pagbagsak ng oxygen sa dugo sa mapanganib na antas. Ayon sa pananaw ng prosekusyon, nabigo ang unang tangka dahil sa maagap na aksyon ng mga doktor na nakapagligtas sa bata. Ngunit hindi umano tumigil si Rula. Sa kabila ng lahat, ipinagpatuloy niya ang kanyang plano. Ang ikalawang pagkakataon daw ay dumating noong Enero taong 2022 nang siya ay nag-iisa kasama ni Georgina sa tahimik na silid ng ospital. Isang perpektong sandali para isagawa ang huling hakbang. Sa pagkakataong ito, sinasabing nagtagumpay siya. Ilang araw matapos ang pag-aresto kay Rula noong Lunes, Abril 4 ng taong 2022, muling binuksan ang investigasyon sa naunang pagkamatay ng kanyang dalawang anak. Ang mga kaso ni na Iris, ang 6 na buwang gulang na sanggol na pumanaw noong Marso 2021 at ni Milena, ang 3.5 taong gulang na bata na namatay noong taong 2019, ay parehong ipinasa sa Athens Prosecutor's Office para sa panibagong investigasyon. Sa parehong araw, iniutos ng korte na ilagay si Rula sa pre-trial detention na may mahigpit na espesyal na proteksyon. Ang desisyong ito ay hindi lamang para maiwasan ang kanyang pagtakas, kundi para rin protektahan siya laban sa posibleng galit ng ibang babaeng bilanggo, lalo na ang mga ina na maaaring hindi makontrol ang kanilang emosyon sa harap ng isang babaeng inakusahan sa pagkitil sa buhay ng kanyang mga sariling anak. Noong Hunyo, nagkaroon ng mahalagang pagbabago sa kaso nang magpasya ang prosecutor's office na bumuo ng isang expert committee na binubuo ng 2 kilalang pathologists upang muling suriin ang lahat ng resulta ng mga naunang autopsy. Ang mga ekspertong ito na may matagal ng karanasan at reputasyon sa kanilang larangan ay inatasang tuklasin ang katotohanang nakatago sa likod ng mga pagkamatay na dati itinuring na natural. Pagkalipas ng 1 buwan noong Hulyo taong 2022, parang bomba na sumabog sa opinyon ng publiko ang naging resulta ng masusing investigasyon. Natukoy kasi ng mga forensic expert na ang 2 batang naunang namatay ay dumaan sa matinding paghihirap dahil sa kakulangan ng hangin bago ang kanilang huling sandali. Kay Milena, ang 3.5 taong gulang na bata ay sinakal gamit ang sariling kamay ng kanyang ina, habang si Iris, ang 6 na buwang gulang na sanggol, ay tinakpan ng tela hanggang hindi na ito makahinga. Mas lalo pang nakakatakot ang natuklasan nang matagpuan ang telang iyon mismo sa higaan ng sanggol na may mga bakas ng dugo na tumutugma sa DNA ni Iris. Ang mga detalyeng ito ay tuluyang nagbago sa direksyon ng kaso. Ang dating itinuturing na sunod-sunod na trahedya sa pamilya ay naging ebidensya ng isang seryosong krimen na isinagawa ng planado at walang awa ng mismong ina ng mga bata. Hindi nag-atubili ang prosecutor's office na isampa ang pinakamabigat na kaso, sunod-sunod na pagpatay laban sa ina ng mga bata. Noong Agosto taong 2022, naglabas ng mahalagang desisyon ang Judicial Council ng Korte kung saan opisyal na isinailalim si Rula sa paglilitis hindi lamang para sa pagkamatay ni Georgina, kundi pati na rin sa pagkamatay ng kanyang 2 pang anak. Pagsapit naman ng Oktubre, matapos makumpleto ang investigasyon, humarap si Rula sa kumpleto at mabibigat na paratang. Siya ay inakusahan ng planadong pagpatay at tangkang pagpatay sa kanyang panganay na anak na si Georgina Daskalakis, 9 na taong gulang. Nagsimula ang makasaysayang paglilitis noong taong 2023 ng Enero 30. Tumagal ito ng 14 na buwan na puno ng tensyon. May 89 na pagdinig at humigit kumulang 60 saksi ang humarap.
Ibinase ng prosekusyon ang kanilang kaso sa matibay na ebidensya mula sa forensic findings at sa emosyonal na testimonya ng mga doktor at nurse na direktang nakasaksi sa mga huling araw ni Georgina. Dagdag pa rito, ang mga pahayag ng mga taong malalapit sa pamilya ay nakatulong upang mabuo ang mas malinaw na larawan ng isang nakakatakot na trahedya sa loob ng tahanan. Sa mga unang araw ng paglilitis, ang unang tumistigo ay si Manos Daskalakis, ang ama ng 3 bata. Bilang complainant sa kaso, kinailangan niyang harapin ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang buhay. Ang tumistigo laban sa babaeng minsan niyang minahal at ina ng kanyang mga anak. Ang kanyang testimonya ay puno ng sakit at kontradiksyon. Inamin niya na si Rula ay minsang naging mabuting ina, maalaga at puno ng pagmamahal sa kanilang mga anak. Ang mga alaala ng pag-aalaga nito sa kanilang mga anak ay malinaw pa rin sa kanyang isipan. Ngunit kasabay nito, inamin din ni Manos na maaaring ang kanyang desisyong hiwalayan siya ang naging mitya ng desperadong hakbang ni Rula. Pinaghinalaan niya na maaaring ginamit ni Rula ang kanilang mga anak at ang kanilang kalagayan upang pigilan siyang tuluyang umalis. Sa huli, si Rula ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong matapos mapatunayang may sala sa pagkamatay ng kanyang 3 anak. Ang kasong ito ay naging isa sa mga pinakanakakagulat na trahedya sa Greece at nag-iwan ng matinding galit at paghihinagpis sa puso ng mga nakakaalam sa kaso. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. At bago ako tuluyang magpaalam, ay huwag mong kalimutang ilagay sa comment section ang iyong saloobin tungkol sa kasong tinalakay natin ngayon at ilagay mo na rin kung saan at anong oras mo ito napanood para naman alam namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.